Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. And we're back. Magandang araw mga kauntahan. Welcome back to another brand new episode of People's Court. Na-miss nyo ba kami? Dahil na-miss din namin kayo. Matagal kaming nawala, di ba? At dahil na-miss din namin kayo ng bonggang-bongga. Kaya nga na-miss namin kayo ng bonggang-bongga. Ako po muli ito, ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi pwedeng mawala ang na-miss din natin ng sobra na si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi Judge, miss you. Hello Attorney Al, na-miss din kita. Yeah. Naku. At syempre lahat ng ating mga kahuntahan. And it's great to be back here for another new episode of People's Court. Lalo na nga tantagal nating nawala, di ba? 5 years? 5 years talaga. No? 3 years pa lang tayo ongoing, 5 years tayo nawala. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. And welcome back po mga kahuntahan dito sa brand new episode of People's Court. Yes, di ba? Blooming in blue. Oh, di ba? Blooming in blue. blue. Oh, ang galing. Hindi yung bluer than blue na parang malungkot. Oo, diba? Ito blooming in blue. Yes, yan. ayan. So bago tayo magpatuloy, Judge, kamusta naman ang work trip mo abroad? Ayun, okay naman. Okay. Yun naman taga-dahilan, di ba? Kaya tinatanong ko ng mom ko, sabi, bakit wala kayong bago episode? Sabi ko, ayun, naglalamierda pa si Judge. Naglalamierda talaga. Hindi, ano po yun, work trip po yun. So it's not really a vacation. Kaya halos wala ring time to rest. Talagang pero fulfilling naman siya. Nakakapagod siya, pero maayos naman yung trip. And I'm happy and thankful to be given that opportunity. Pakibanggit, ano ng mga countries pinuntahan mo? Yung nag-entry ako sa Gothenburg sa Sweden, tapos sa Norway, tapos finally sa Greece. So doon din ako nag-exit. So yung last part nung sa Greece, doon lang ako medyo nakapag-relax ng konti kasi I stayed with my friends. Di ba may friends ako doon? Yeah. So yun yung time na medyo nakapag-unwind. Pero pagbalik ko rito sa Pilipinas, syempre parang doon mo na lang, ganun, di ba? Hindi yung lahat ng pagod kasi 17 days ako nawala. Yeah. So parang yung pagod ng lahat na naipon, pagdating ko dito parang I'm glad to be home, tapos lahat talaga, parang gusto ko lang magpahinga. So kaya yun, nagpahinga lang Pero hindi ako. ka naman sakit or what yung pagbalik? Ayun nga, thankfully, wala naman. Kaya nga, I'm grateful na nakaraos ng gano'n na, syempre yung jet lag, yun lang, nakakapagod kasi, tapos yun nga, nag-a-adjust ka. So, yun lang naman. Pero, fulfilling. Kumbaga, it was exhausting but fulfilling. Yan. Mukhang hindi ka exhausted. Talaga. Yeah. Yan. Ano yan? Thank you to Miss Wazi for the wonderful hair and makeup. Yun. Yes. Ay, hindi ako mukhang stressed. Yeah, hindi mukhang stressed. Sana all, diba? Kaya dapat yan the magic of makeup. Yeah, so, hindi halata. O diba? Pero ang dami nagsabi, pumayat daw nga ako. Oo nga, no? Pero sabi ko nga, okay lang naman pumayat, basta maganda pa rin. Oh, yeah, syempre. Yun lang yun. Yun ang paano ko. So sa mga nagsasabi po, unahan ko na po kayo, yes, paring ang comment nyo, pumayat ako. Okay lang po yun, kasi maganda pa rin ako. Pero hindi, did you check kung ilang, Ay, hindi ako nag-check kasi ng timbang eh. Wapakels ako dun eh. Hindi, kasi posible na because of the clothes that you're wearing, kaya para ka mukha pumapayat. Baka kasi walang rice. Kasi 17 days akong walang rice. So anong carbs mo doon? Yung mga bread ganun, pasta. Gulay. Para mga doon sa 17 days, 2 beses lang ako nakakain ng rice. Kaya siguro medyo nag-slim. Tapos ngayon, yung rice pa, yung rice na brown. Oo, tapos kukunti lang. Yung mga lang. Moroccan pilaf, man. Ay, hindi ko alam. Basta may rice. Siyempre, lumamon ako nung rice nung meron. Ngayon, pagbalik ko, kaya siguro yung sinasabing pumayat ng konti,
Eh dahil doon walang rice. Ngayon babalik na po yun ulit kasi may rice na. Correct. Kaya abangan every week. Oo. Pero yun na nga, mahalaga. Yes. Maganda pa rin. Yes. Siyempre. Ayan. O, diba? Kahit nakakapagod ang work trip, at least na-enjoy mo naman, Judge. Oo. Kahit At saka sinaan din, na-meet mo rin doon, yung mga friends mo from yes. Greece. Oo, that's true. Na ano ko naman, I'm thankful nga na-meet ko sila, nakasama ko sila, nakapag-bonding kami. At yun na nga, I'm thankful na for the opportunity na makabalik sa Greece and be reunited with my friends. So, special shout. Kahit hindi sila syempre nakaka-naintindihan. But thanks, of course, to the wonderful couple, Yanis and Vanessa. Kasi they welcomed me into their home. Doon pa rin sa villa nila. Sa Villa Teta. So, it was really an amazing experience to be with them. Ang pinaka-ano doon is yung wonderful time that we had. Kasi nga, parang 2 years since the last time that we were together, kaming tatlo. So, yun, masaya na makasama ko sila ulit. Anong panahon ngayon doon? Summer? Summer. So, mainit? Mainit, pero hindi katulad sa atin kasi na humid. So, doon kasi mainit, pero hindi ka pagpapawisan masyado. Eh, dito sa atin, paglabas, di ba? Kasi nga malagkit ka na. Doon, mainit lang, pero yun. Oo nga. Kaya nga, di ba, sa pabago-bagong panahon, we are now, kaya nga ikaw, ako, di ba? I'm feeling under the weather. Kaya medyo nasal tayo ngayon. Nasal. Sa ilong lumalabas. Ayun. Anyway, sabi nga, based on your kwento, one of the marks of a genuine friendship is that you remain friends despite the distance. And that you reconnect and spend time together despite yung busy schedule mo doon. Yes, I agree with that, Attorney Al. Kasi nga, yun nga, they made time for me at yun na-enjoy namin, pati yung surprise, may mga surprise pa kasi silang hinanda for me na talaga na-appreciate ko. And with that, yun, appreciation for the friendship. Pero syempre, balik trabaho na tayo. Magbalik tanaw na tayo sa last episode natin. Ito pong episode 110 on prescription of light offenses kung saan nakasama natin si Prosecutor Sonny Castro. Roll VTR. Hirap po matulog sa gabi pag kaaway mo yung kapitbahay mo or sa kabilang street lang, kaaway nyo po, di ba? Ang hirap po matulog noon. Then parang lagi kang may iniisip na problema. So kung may mga problema po kayo, pwede po nating daanin sa pag-uusap po, masinsinang pag-uusapan. At syempre po, mas pabor na sa atin yung maraming kaibigan po, syempre, kasi sa maraming kaaway. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. And of course, thank you sa isa sa mga paborito nating mga guests, na si Prosec Sonny Castro for his second guesting sa People's Court. Now, Judge, ano ang take-away mo from that episode? Thank you, Attorney Al. And like you, magpapasalamat muna rin ako kay Prosec Sonny Castro for taking the time out of his busy schedule to be our guest on episode 110. Next time muli ha, Prosec. Kasi si Prosec nakakatuwa parang pagka in-invite mo siya, basta may time, he really makes time for us. So maraming salamat. We really appreciate that. Now, for my takeaway, ang gusto ko lang i-emphasize yung sinabi ni Prosec Sonny, kung ano nga ba yung light offenses or light felonies sa tinatawag. Kasi, di ba nag-distinguish siya noon from yung different types of felonies. So, sabi niya nga, yung light offenses or felonies, yun yung mga offenses na ang imposable penalty ay aresto menor or 1 hanggang 30 araw ng pagkakakulong or a fine of not more than 40,000 pesos kasi in-adjust na yan. Or both. No? Tapos nagbigay din si Prosec Sonny ng ilang example. Sabi niya nga yung mga blockbuster daw sa kanila na light offenses or felonies ay ang slight physical injuries. Tapos kasama rin daw yung unjust vexation. Tapos yung isa pa, maltreatment. So yun daw yung mga lagi na-file ng mga light offenses. Correct. So yun yung pinaka-gusto kong i-emphasize sa ating mga kauntahan. What about you, Attorney Al? Yes, thank you, Judge. And related doon sa in-emphasize yung Judge, gusto ko re-emphasize yung prescriptive period ng mga light offenses. At ang prescriptive period ay 2 months o 2 buwan lamang. Tama. And note, hindi po tumitigil ang prescriptive period pag naisampa sa prosecutor's office. Kundi ang natutol or nasususpend lamang ang prescriptive period kapag na-file na ang information sa korte. Yan po ang sinabi ng Korte Suprema sa 2023 case na Pastor versus People. Oo, yun yung doon. Kaya nga naalala mo, sabi nga ni Prosec Sonny, dahil doon, parang pagka nire-resolve niya agad kasi hindi natutol yung period para maisampa agad sa korte. So mga kahuntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode natin na yan,
or any of our previous episodes, or di kaya gusto nyong panoorin uli, ang lahat ng episodes po natin ay ina-upload natin sa Facebook page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis at hindi kayo maligaw, ang dapat pong isa-search nyo ay GNN People's Court. Okay? Kasi pag sinearch ng People's Court, meron kasing isang Sa US America, show correct. na People's Court. Baka yun yung mapanood nyo, hindi kami. Yes. So, GNN People's Court po, agad-agad lalabas kami doon. And yun po, panoorin nyo po, click nyo po yung episode na gusto nyo panoorin. At sana po, para din po mas mabilis, lahat po kayo ay naka-like at follow na sa Facebook page natin at naka-subscribe na rin sa YouTube channel ng People's Court. Importante yung subscription kasi po, at i-on nyo yung alarm. Yes, yung notification bell. Yes, yung notification bell. Para po, pag may new episode tayo, manonotify kayo at madali nyo kaming mapanood. Correct, Yun. yes. Para kumbaga may reminder, no? May reminder. Every week yan. Yes. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan, at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabas sa episode namin. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, at miyembro ng Lupon sa barangay, among others. Tama. At mga kauntahan, mas mainam po syempre na abangan at papanood nyo ang latest episode ng People's Court dun po sa premiere airing nito sa TV. Kasi mas magandang panoorin to sa TV. Tuwing Sabado po yan, ng alas 7 ng gabi sa One Media Network. Yun po yung bagong pangalan ng GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network sa buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po maabutan ng premiere airing nito. Now, mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin po sa Free TV, yung UHF Channel 47. Right. At kung wala pa po kayong cable o di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network katulad ng People's Court, but also to other local and international channels. So for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember po mga kahuntahan, sabay tayo, Attorney Al, ano yun ulit? Knowledge is power and sharing is caring. Ayun, Yeah. kailangan ng practice ha, parang medyo na, kasi sa tagal. Sobrang tagal. Okay. Sabi ko kay, alam ko pa ba ang way papunta studio? Ganon. Sabi ko, anong floor nga ba kami? Uy, grabe ka naman. Oo nga, basta alam ko yung pinakadulo sa elevator no? Ayun. Ayan, So okay. again, maraming salamat po uli mga kauntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court kahit na ilang linggo kami nawala. Thanks din sa mga nag-share na ating episodes. And thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Yan. And with that, it's time for a special shoutout for some of our kahuntahans. Now, sino bang babatiin natin today, Attorney Al? Yes, Judge. So yung first shoutout natin ay para sa ating kauntahan na si Romel Aguaviva Bago na nag-post ng comment sa ating episode 109 ng Damo na Salamat. Ayan. Which means maraming Ayun. salamat. Ah, okay. Damo. I think that's Ilonggo siguro. Damo. Oo. Ganun, hindi ko sure. Hindi damuhan na grass. Oo nga, grass. Damo. Dami. Parang marami yun Yes. eh. So, yun. So, maliban kay Romel, sino pang babati natin? Ayun. Ako naman, dahil matagal ako hindi nakapag-check sa Facebook, now ko lang nakita ang lahat ng birthday greeting sa akin last month na pinost sa comment sa ating Facebook page sa People's Court. Kaya hindi ko na po kayo isa-isahin mga kahuntahan lahat po ng bumate kasi baka may makalimutan pa ako. So, pero general na lang po, maraming salamat po talaga sa inyo for your birthday greetings. Nakakataba po ng puso that you really took the time out
to post your birthday greetings for me doon po sa Facebook page ng People's Court. At huwag niyo pong kalimutan, next year po ulit. Yes, tama. Ang bilis lang, no? Oo. So, nakakailang birthday na tayo dito? Ah, Parehas na, no? oo. Two years, two Oo. birthdays na? 20, oo. Oh, Kasi 2022, 23, 24. Ay, ako nakatatlo. Tatlo na tayo. Tatlo na, Oo, pangatlo correct. na. O, Oo, diba? diba? And 10 more. Oo, more than sana. Yeah. 10 more birthdays. Oo. Ayan. So maraming salamat po ulit sa lahat who took the time to greet us po and to watch our show. Mabuhay po kayo. Para naman po sa iba nating kauntahan, welcome po kayo mag-message sa amin o mag-post na inyong comment of support and appreciation kasi nakaka-inspire po talaga yon. Siyempre, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. Tama. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. Yes, Judge. At dahil kakabalik mo pa lang from New York, no? Ayun. From your work trip. O, diba? New York. O, diba? Di ba Sana. gusto mo sana mag-US? Oo, This wala pa year? US visa. Wala pa. O, sige. At least nakapag-Europe ka ulit. Ayan. Sige, since kakabalik mo lang from your work trip, ikaw na ang maunang bumati. Sino ang gusto mong batiin? Ayan. Thanks, Attorney Al, na ako pinauna mo. Kahit hindi ko na birth month. Yan. Happy birthday sa mga June celebrants namin sa Law Office. Kagaya ni Joaquin Sarte noong June 10 at si Attorney Doms Orda sa June 27. Kasi by the time that this episode is aired, nakapag-birthday na siya. Isama ko na rin ang dating kasama rin namin sa Nalo na si Attorney Oliver Austria noon naman June 15. So happy birthday sa inyo. Dami, no? Oo, Ayan. yun. How Sige. about you, Attorney Ayan, Al? so thanks, Judge. Happy birthday sa mga binati ni Judge at binabati din natin ng belated happy birthday last June 23 Ay, oo. si Judge Tess Dizon Ah, oo na dati nga. na natin special guest. At syempre, gigess natin. Yes, ulit. oh, Yan. hope we can have you again dito sa show, Yes, Judge tama. Tess. Yeah, so gusto ko ding batiin ng belated happy birthday last June 24 si University of San Jose Recoletos Cebu College of Law Associate Dean Attorney Elaine Bathan. Wow. Yan, si dating USEC din ng DOT. Yan. Lastly, advance happy birthday kay Attorney Pablo Gancayco on July 1. Wow, Diba? nako. Hello po and happy birthday sa lahat ng binati ni Attorney Al. And with that, Attorney Al, pwede na tayo mag-topic reveal. Yes, Judge. So mga kauntahan, we have another interesting topic para sa inyo ngayon na actually ay matagal nang inaabangan na isa nating masugid na kahuntahan na may FB name na Geronimo Mike. It's sort of a mix of the medical and legal fields, mga kauntahan. Because today, we will be discussing about medical malpractice. Ayun, that's right, Attorney Al. At magpalad tayo talaga dahil talaga namang isang eksperto tungkol sa topic na ito ang ating special guest for today. Isa siya sa masasabi nating VIP, no? In both the legal and medical professions dahil pareho siyang doktor at abogado at the same time. At iilan lang yun, one of the few talaga. Correct. Parang sabi nga niya, anong mga 100 Ilang lang taon kaya yata. siya nag-aral, no? Medyo, oo, mamaya pwede nating masanungin. Kasi kaya nagkukwento na yung Si ating Doc special Attorney. guest, si Doc Attorney about it eh. Mamaya pwede pa natin siyang tanungin. Yes. Ayun. I can just imagine kung gaano katagal, sa Correct. gaano kahirap mag-aral, no? Pero isa lang masasabi ko dyan, magaling siguro siya mag-memorize. Oo nga. Nako. Oo, kasi parehas na mahirap ang journey sa pagiging doktor at abogado. Pero ang special guest natin, parehong tinahak ang paths na iyon at naging successful in both. Tama. Kaya excited na ba kayong ma-meet siya, mga kahuntahan? Abangan niyo po ang pagpapakilala namin sa kanya sa second segment natin pagkatapos natin mag-discuss ang dalawang featured questions natin for today at magbigay ng kaunting overview tungkol sa ating featured topic on medical malpractice. At syempre, mas magiging malalim ang discussion natin tungkol sa featured topic natin sa third segment kasama ang ating special guest. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po uli si Attorney Al Jumrani at syempre pa hindi pwedeng mawala ang jetlag beauty na si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi uli, Judge Jing. Hi again, Attorney Al. Ako jetlag beauty. Ikaw naman, nasal beauty. Nasal beauty. Grabe. Ito yung emphasize talaga yung ilong. French. O sige Hindi na. naman, Proud naman ako sa ilong ko. Hindi yung ilong, hindi yung shape. Ay, di siya. Ikaw nagsabi, ano ka ba? Palibasa, ikaw nagpagawa kayo, no? Oy, hindi. Oy. O sige, pindutin natin yan. Pindutin mo pa. Okay, sige. Kurutin mo pa yan. Natural. Courtesy ng tatay ko. Ayan, ganyan. Kasi sa kanya ako nagmana, mabuti na lang at hindi kay mama. Para gusto ko rin sabihin, courtesy dito ng tatay ko. Sabi nga nila, sabi ng papa ko, mabuti na nga lang daw. Sa kanya kami nagmana ng ilong. Hindi sa mama mo. Oo, hindi kay mama. Tapos daw yung... I think I could say the same thing. Buti din nagmana kay mami. Ganon. So, yun yan, yung mga best feature. So, hello po sa aming mga parents. Ito po, teka nga, hindi pa pala ako nagpakilala ulit. Ito po muli ang inyong lingkod, Jing Oyenko Nolasco. Pero totoo nga, Attorney Al, habang nagkakaedad, parang nagkakaedad talaga, tumatagal yung jet lag effect. Or is it just me? Kasi parang or sige, dahil sanay ka na siguro, no? Alin? Bumiyahe? Hindi nga, parang ang feeling ko ang tagal na makarecover. Effect ng jet lag. Oo, ganon. Parang alam mo yun, naka-adjust nga pero meron pa ring something, ganon. Anyway, baka napagod lang ako talaga. Pagod ka lang talaga. Oo, pagoda ang dating. Anyway, narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawa tayong tanong na sasagutin natin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos po ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic tungkol sa medical malpractice. At dahil ikaw naman ang unang bumati kanina, ikaw na rin ang unang sasagot ng featured questions mula sa ating mga kauntahan, Judge. Ako, sige na nga. Kanino ba galing ang first question? At ano nga bang first question na yan? Yes. Go! Okay, Judge. So galing ito sa isang kauntahan natin na ipinadala niya sa Messenger. Itago natin siya sa alias na Amy. And she's from Basilan. Ayun. Diba? Ang dami natin viewers from Basilan, no? Yes, oo. Yan. Sige, ito ang tanong niya. Halimbawa, ano po ba ang dapat gawin kung may mali sa apelyido sa birth certificate? Example, dapat De Guzman, pero Guzman De ang nailagay. Oh, yun. Ayun. So, anong gagawin, Judge? Ayan. Thank you, Miss Amy from Basilan sa tanong mo. At hello po sa lahat ng mga taga-Basilan na nanonood sa atin. Maraming salamat po sa panonood. Now, yung pagkakamali na yun, parang kasing more of a clerical or typographical error na pwedeng maipakorek sa local civil registrar under sa Republic Act number 10172. Under Section 2.3 po kasi ng batas na yan sa definition of terms, yung number 3 nakalagay, clerical or typographical error refers to a mistake committed in the performance of clerical work in writing, copying, transcribing, or typing an entry in the civil register that is harmless, no? Harmless po yan, and innocuous, katulad na lang ng misspelled name, misspelled place of birth, mistaking the entry of day and month in the date of birth or the sex of the person or the like, which is visible to the eyes. Yung kita mo, agad mo, obvious na harmless lang talaga, clerical error lang yan talaga. And can be corrected or changed only by reference to other existing record or records. Kumbaga, pwedeng i-compare, makikita sa ibang records. So, ito talaga siya dapat. Provided, however, that no correction must involve the change of nationality, age, or status of the petitioner. Now, dun sa senaryo kasing binigay, obvious naman, De Guzman De. So, parang kita mo naman na clerical lang siya. Hindi naman siya nagpapalit ng apelyido talaga na,
halimbawa, Santos ang naging Castro. Yes. Medyo mahirap Or yun. first name na, Or halimbawa, first name. Marjorie naging Madeleine. Yung mga ganyan, Yeah, di ba? So ito, napakalapit eh. De At saka yun, Guzman, sabi mo nga, oo. if it can be in Check. reference or check in Oo, reference, sa records. records, or kahit doon mismo sa dokumentong Yes, yun, oo, kasi- ang parent, halimbawa, yung father, De Guzman. De Guzman. Tapos sa kanya nalagay Guzman Guzman de. Ayun, Di pwede. alam mo na. Correct. Na clerical lang yun. Kaya pag ganun po, pwede na pong doon na lang nga po sa local civil register. Pero ang tanong, saang civil registrar? Di kung saan naka-register Rehistro yung, ano? yung birth Okay. certificate. Hindi yung na- kung nasaan siya ngayon. Yes, hindi kung Correct. nasaan siya ngayon. Kasi Kung saan po meron yun. akong ganyan, yung dati naming security guard sa subdivision. Ang pangalan niya, John dapat. John. Pero yung palang sa birth certificate niya, Joanne. Yeah, kasi yung H siguro na ganun. Yeah, so yung sabihin, basta talagang ang dapat pangalan niya John, siguro dun sa handwritten, yung H naging A. Kaya doon sa birth certificate niya, Naging Joanne. Joanne siya. Nandito siya, summer pa yung ano niya, date, place of birth. So doon talaga siya pupunta. Yes. So hindi ayun. pwede rito sa Yeah. ano. So dapat pag-effortan doon. niyo na lang. Kasi total clerical naman na siya. Yun. Yeah, so thank you very much, Judge Jing. You're welcome. Yeah, our future civil registrar general. Ganon. Grabe ka. Ganon. Gusto ko nga mag-relax na. Ayaw mo babigyan ng posisyon sa gobyerno? No. Kahit ano lang, nominal position. News na lang. Yeah. Oo nga, no? Sarap na magpahinga. I mean, hindi naman rest in peace, ha? Pero Pag naman gasa magpahinga, rest in peace. Wag naman mag-retire. yung mga step back, mga relax correct. a Mag-relax little, na lang. ganon. Correct. Hindi naman magpahinga, para rest in peace. Tsaka mahirap din yung pahinga totally. Oo, yung wala kang kasi ginagawa, mabobore ka rin. Tsaka Oo, magkakasakit magkakasakit lalo. ka. Kumbaga yung mas Yeah, balance oo. siguro. Yun. Sabi ko nga, di ba, kasi ako may sipon ako ngayon. Nung pag bumabiyahe ako, ang ganda ng aking, ng aking kondisyon, di ba? Pero every time umuwi ako, yan yung Parang nararamdaman yun na. ako. Kasi doon na yung energy mo. Hindi, ang yung ibig sabihin, kailangan bumiyahe ulit ako. Kasi iba, yun pala yung yun pala yung gamot para Yes, sa'yo. Kailangan mo oo. bumabiyahe. Ayan, Ayan. okay, sige. So, Judge, ano naman ang ating second question? Ayan. At kayo nito galing. Ito, Attorney Al, medyo light ang second question natin. At talagang inaabangan to nung kahuntahan natin Talaga na to, ba? ha? Okay. Na itatago natin sa alias na Lina, na nag-DM sa atin sa Messenger. Okay. Kasi nga, kaya ko sinasabing inaabangan niya to, dahil nung pagkasagot natin sa kanya na abangan niyo po sa isang future episode, tinanong niya agad kung kailan. Oh, wow. At saka kung anong oras i-air, Diba? diba? So ito Ito yung na tanong niya. Maari po bang dumalo ang isang tao sa isang hearing kung ang lilitisin ay hindi niya po kilala at hindi niya relatives? Papapasukin po ba siya sa court? Yun. Kaya nga medyo light lang Attorney Al. Yes. Okay, thank you, Judge. Parang gusto siguro ni Lina na mag-observe sa isang court hearing, no? Ayan. Sana all gusto mag-observe. Oo nga So, Lina, as a general rule, open to the public ang court hearings. Kaya sasabi nila, in open court. Yes, diba? in open court. Ayan. Unless, ipagbawal ng korte ang public sa hearing dahil sensitibo ang kaso, like sa rape, etc. Or dapat confidential siya, katulad sa mga family cases. Pero pinakamaganda, out of respect for the court, kung gusto mong mag-observe sa isang hearing, magpaalam ka sa korte about it para alam nila kung bakit ka nandun. Yun. Yeah. Para kasi ang mga court personnel, actually, kami Chine-check. tinitingnan namin yan. Oo. Akala nyo kasi hindi namin alam kung sino yung mga Oo. strangers doon. Correct. Alam namin. And it's also for security reasons. At saka kung lagi na kasi umaattend, Yes, alam na na namumukhaan namin, na. Tapos pag may namumukhaan na. bagong may mukha. bagong mukha. Medyo suspicious yun Yeah. sa amin. So, kailangan ipaalam doon sa korte, sa staff na mag-o-observe para alam namin, like kung may mga students, we allow students kasi to observe. Alam din namin kung saan sila dapat ipwesto for security reasons. Correct. At Kasi, hindi doon sa pwesto ng mga detainees. oo, not with all due respect naman to the detainees. Kumbaga, maano naman sila. Pero may sarili silang pwesto. Although ngayon,
Mas Hindi more na. on online naman sila. Para lang mas maayos lahat at alam din kung saan mapupesto. Kasi, at para hindi ka rin mapagsuspechahan, Lina, kung sino ka. Baka kalain bakit ka nag-o-observe. Tapos mapagkamalang ka pa. Tapos dala kang bag, tapos nakalimutan mo. Akala pa nila. Attorney. Hindi, akala nila may lamang something yun. Magkaroon pa ng whatever threat. Oo, kaya na-alarm, diba? Oo, na-alarm dun sa court. Kaya ano lang, papayagan ka for pwede sure. naman. Oo. Basta hindi lang dun sa mga sinabi na ng court na excluded muna ang public. Correct, Yan. yan. So thank you, Attorney Al. At yun na nga, Lina, no? I hope na makapanood ka nga na dahil mukhang interesado ka talaga doon sa court hearings. Kaya good luck on that. I hope makapanood ka ng hearing. Tapos, i-message mo kami, balitaan mo kami kung ano nag-experience mo. Correct. Okay? Now, sa iba pa natin mga kahuntahan na gustong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our Facebook page o kaya naman po sa YouTube channel natin. Pero paalala lang po ulit ha mga kahuntahan, kapag may aktual na kaso na kayo o kaya naman po ay nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po, private man yan or public, para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance, katulad na lang po kung baka kailangan magpadala ng demand letter o kaya maggawa ng mga legal papers, affidavits, etc. At lalo na nga pag kailangan nyo nang i-represent sa korte at iba pa. Yes. And finally, paalala lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin na inyong mga tanong ay for legal information lamang. Oo. Para dagdag kaalaman sa inyo mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance at lalong hindi pwede financial assistance. Tama. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. Tama. And with that, pwede na tayo magbigay ng overview tungkol sa topic natin today on medical malpractice. Now, Attorney Al, ano nga bang medical malpractice? Ayan. Gusto ko sana gawing joke pero wag na lang. Ano? Medical malpractice, kulang sa practice. Ganon. Ay, ako. Okay. Ayan. So ito, may pero kaso yan, tayo. yung joke. Pero ano yung seryosong definition? Ito na lang. Pero kasi napaka-sensitive kasi niyan kasi lalo na hindi biro ang maano. Correct. Ito as simple as I remember, okay, naalala ko na. Pero ito hindi naman to masasabi medical malpractice. I mean, siguro it happens all the time. Dati kasi, nung nasa Court of Appeals kami, meron kaming yearly executive check-up na libre, di ba? Tapos every time yan, pagka-schedule namin, may isa sa amin dyan na maraming mga, hindi to. O kasi nga mali yung tusok. Tapos yung mga nagkakapasa-pasa. Sabi ko, ito galing tong executive check-up. Di ba hindi ba pwedeng maging yung precise? Oo, yung gano'n. May ano raw kasi kung minsan yung veins. Mahirap daw kasi hanapin. No? Pero yun na nga, kaya nga it's not a simple matter, pero mahirap din kasi kaya nga, di ba, meron tayong standards na madidiscuss natin today. Kasi hindi naman talaga yan yung parang 100% precise. Tama. No? Kaya anyway, so yan ang pag-usapan natin at meron tayong isang kaso noong 2021. Ang Supreme Court sa kanyang desisyon sa consolidated cases na Dr. Aquino versus Heirs of Calayag, Dr. Reyes versus Heirs of Calayag, Dr. Unite versus Heirs of Calayag. So consolidated cases kasi siya, which arose from a botched palpak. Palpak na cesarean section that resulted in the patient going to a coma. Define a medical malpractice as a form of negligence which consists in the physician or surgeon's failure to apply to his practice that degree of care and skill that the profession generally and ordinarily employs under similar conditions and circumstances. Yun, that's right, Attorney Al. Ayon pa sa nasabing kaso, to successfully mount a medical malpractice action, the plaintiff should establish 4 basic things. Ano yun? Duty, or yung katungkulan, breach, or yung violation, or hindi pagsunod, or hindi nagawa ang dapat na magawa, injury, or yung pinsala, at pang-apat yung proximate causation. No? Ano ba yung ano ba yung pinaka-cause nito? Proximate dapat may connection. Oo, may connection. Yung injury at saka yung... Yes, yung act.
Yes. O yung negligence, ganun. The evidence should show that the physician or surgeon either failed to do something which a reasonably prudent physician or surgeon would have done, or that he or she did something that a reasonably prudent physician or surgeon would not have done. In other words, na meron siyang hindi ginawa na dapat ng isang na dapat ay ginawa niya ng isang doktor or surgeon na nasa parehong lugar or sitwasyon ay dapat ginawa, yun. O kaya may ginawa siya na dapat na hindi niya dapat ginawa. Na isang doktor or surgeon na nasa posisyon niya ay hindi dapat ginawa. Yun. Ayun. Now, may isa pang interesting portion sa case na iyon, Judge. Ito ay patungkol naman sa doctrine of ostensible agency or doctrine of apparent authority. Patungkol ito sa possible liability naman ng ospital o hospital owner. Kasi ayon sa Supreme Court, two factors must be present under this doctrine. Una, the hospital acted in a manner which would lead to a reasonable person na maniwala or to believe that the person claimed to be negligent or yung health care professional or is its agent or employee. At pangalawa, the patient relied on such belief. Yun. Yan yung dalawang requisites para maging liable din ang ospital. So, dun sa kasong yun, while the surgeon and the anesthesiologist were both held by the Supreme Court to have acted negligently and found liable for the death of the cesarean woman there, yung ospital, yung may-ari ng ospital na exonerate because of that. Kasi parang sabi, wala raw proof na napakita na na connected yung sa ospital. Na employee niya. Or hindi rin siguro in-advertise na ospital itong doktor na ito. So, ang lumabas nga parang sabi, ito raw surgeon at saka anesthesiologist, connected sila sa ibang hospital. Nakigamit doon. Not necessarily dun sa hospital na yun. It's an interesting and good case, I think. Correct. Yan. So, Judge, just last year may lumabas na interesting article online sa Philippine Star website na apparently ang Pilipinas daw ay hindi pa raw handa for a medical malpractice law. Oo, kasi may Senate bill na yun ang inaano na medical malpractice law daw. Magkaroon tayo ng ganon. Pero sabi, hindi pa raw tayo handa dahil ang mga Pilipino, there are Filipinos who are not or who have not even seen a doctor according to Dr. Lawmaker in the House of Representatives. Malasakit at Bayanihan Party List Representative Anthony Rolando Goles Jr. Ang sinabi niya, the country's public health system is not yet ready for such a legislation which is similar to that of the United States. Having worked as a rural doctor and as executive assistant of former Health Secretary Manuel Dairit, sinabi ni Goles na he knew that the situation in many remote communities which are not even visited by a doctor or even a nurse. So baka hindi rin nila maintindihan yung medical malpractice law na iyan. Yun, oo nga, interesting. Parang gusto ko ring malaman kung ano naman ang take ng ating special guest on that, na are we ready for this kind of bill or law, yung medical malpractice bill or law. At yun na nga, yung view na yun na kasi pinakasinasabi nga kaya tayo hindi pa ready for that medical malpractice law kasi marami pang Pilipino ang hindi man lang daw nakabisita sa isang doktor. So gusto kong malaman ang ating ang take ng ating special guest on that. Kaya mainam nang ipakilala na natin ang ating special guest, Attorney Al. Yes, Judge, and it's really our honor and privilege to introduce our special guest for today na one of the rare breeds na doctor and lawyer at the same time. Diba? Our special guest earned his degree in medicine and law at the University of Santo Tomas. He then trained in forensics at the PNP Crime Laboratory Service Camp Crame. He also earned a degree in criminology at the Philippine College of Criminology. He is an assistant professor and lecturer at numerous colleges of medicine and law in Metro Manila. He is also the medical legal consultant of numerous government and private hospitals in Metro Manila. At currently, siya ang chairman ng St. Luke's Medical Center College of Medicine, Department of Legal Medicine.
He has delivered over 1,000 lectures as speaker, lecturer, panelist before the health and legal community since 1993 Wow. on topics covering medical malpractice, health laws, ethics, and forensic medicine. At meron siyang clinic sa St. Luke's Medical Center and practices law through his law firm. Grabe, no? Diba? Ang dami. Oo. But wait, there's Meron more. pa, di ba? Meron ka pa idadagdag doon. Correct. Dahil bukod sa pagiging doktor at abogado, magaling ding kumanta at maggitara ang ating special guest. You can also catch him as the lead vocalist of the group Retro Maniacs at nagpe-perform sila sa RJ Bistro. At meron nga silang show sa July 13 sa RJ Bistro sa Dusit Thani Hotel Makati. Mamaya mas tanungin natin siya tungkol doon. At Yes. parang homecoming din for our special guest, yung pag-guest sa atin kasi pagbabalik niya to sa GNN. Kasi dati may show siya rito for 3 years. Para siyang late night show. I forgot the exact title. Kanina binabanggit ng ating special guest. So, may tanungin natin siya. And how long ago to? 2009, tama ba? 2000, sir. So, yun, mga 2009. So, yun, kaya parang homecoming din to sa kanya. Although sabi niya, that time daw, nasa iba pa yung location ng studio. Yun. So, yan. Without further ado, let's welcome to the People's Court stage, Dr. Attorney Antonio Alejandro D. Rebosa. Yan. Hi, hello. Hi, Judge. Hello, Hi, Tony. sir. Yeah, sabi mo nga, it's a great homecoming. It's Ayun been na nga. about 20 pounds ago. 20 pounds ago. Say 15 years ago. 15 years nga, ago. yan. My last show was in 2010. It's Yan. nostalgic. Nostalgic. Kaya. Pero hindi pa dito sa Makati ang Yes. studio niyo nun. Oh, kwento ko nga sa inyo, I remember my last episode taping then was yung Undoy. So, 2000. very memorable sa akin. Oo nga. So, paano yun? Nag-live ka? Tapingan. Taping ito sa Saturday morning. No, I was here at about 8 o'clock. Di ko alam na ano na. Okay. Pagkatapos ng taping at about 10 o'clock, wala na, hindi na kami nakauwi. I was able to go home at about 10 o'clock in the evening na. Wow. Ano nga title nun? Who's with Tony Tonight? Ayun. It used Who's to with air Tony? Oo, Sundays Who's with from Tony? 7 to 8 p.m. And it ran for about close to 3 years din. Tagal din, no? Diba? Oo. Yan, oo nga. Kaya nakakatuwa. Kaya GNN's close to my heart. Kaya nga nako, thank you talaga Ako for nasa that. elementary pa yata. Hindi naman. Hindi naman. Ayun ako nun. 2009. Ayun ako nun, oo. Oo, tsaka Remember, ako, kasi kung Undoy Undoy yan yan, nasa bahay ako niyan. At tinutusok yung kanal doon sa Everybody labas. has memories of Undoy. Oo. Ako naman noon, Sobrang- galing kami na, kasi first level court judge na ako noon eh. So, convention kami sa CDO. So, pauwi kami. Mabuti na lang hindi ako na-stranded sa CDO kasi ang lakas na ng ulan. So, nakarating ka pa ng Manila. Nakarating pa ako ng Manila. Tapos, Ondoy came. Tulog ako nun sa bahay nung nag-o-Ondoy. Anyway. Ayun, so, Pero, first clarify question. na, oo. Kasi, kaya na confused ako. Sabi ko, ano ba, doc, attorney, what do you prefer? That of a doctor or a lawyer. Honestly, in my more than 30 years being in both fields, if I could walk out from both, I would gladly do so. Kasi stressful. Mas gusto ko yung to teach and magbanda. Ganun. Pero syempre, you play different roles, no? Yes. Pagka doktor, syempre doc ang tawag sa Kasi sa doctor, Sa my court line of work attorney. is that of a forensic clinician. So I see victims of trauma and violence, sexual crimes. In other words, I go to court not as a lawyer but to testify as an ordinary and as an expert witness. As a lawyer, first trial lawyer ako. So most of the cases we handle is in defense of doctors and hospitals and those in the healthcare profession. Pero ngayon, sir, kaya nga ang tawag ko kayo Yes, sir, sir sir na lang. eh. Kasi di ko nga ano kung doc attorney or... Seniority kasi kayo sir sa akin. Hindi, kasi nga parang doc attorney or doc attorney. Doctorney. Ayun, Doctor, doctorney. yun. Yun maganda. Doctorney. Yeah. Doctorney would be nice. kasi yung tor, meron sa doctor, Yes. meron din sa attorney. Oh, ano, I'm maganda always asked that combination. question, usually by the judge when I'm on the witness stand. So, Doc, how would you want us to address you, Yes. Doc or attorney? And my usual answer would be, Your Honor, if I want respect po, Doc. Doc. If I want to scare someone, I introduce myself as an attorney. Pero maganda, doctorney, for purposes of our Yes. discussion today. Doctorney. Now, doctorney, ayan talaga, doctorney. Meron pa kami isang personal question sa iyo.
Kasi ang dami-dami mong, parang feeling nga namin, more than 24 hours yata ang binigay sa'yo ng Diyos eh. Correct. Kasi ang dami mong Late onset nagagawa ADHD ako. Hindi ako makakalis sa lugar. Tapos kanina kinukwento pa nga ni Sir na nakakapag-gym pa siya, di ba? Bukod po, doktor ni, yan. Sa pagiging abogado, doktor, professor, lecturer, lead singer, ano pa, gitarista, gymba, family man, dog lover, ganyan. Ang dami, parang ang daming time ni Sir, di ba? Baka more than 24 hours yung araw niya, no? Correct. Late onset ADHD ako eh. Hindi ako makakalis sa lugar. So, may time pa ba kayo na manood ng movies, for example? At ano ang last movie na napanood nyo? Yan. May nanonood pa ba ng movies ngayon? Everything's on Netflix. Netflix? Okay. Netflix, The last movie I saw was pre-COVID, yung sa Bohemian Rhapsody. Talaga? Yung That kay was ano? about what? 2019, I think. okay. Or 2018. No? Yun na yun Yeah, sa sa SM Aura with my Ano wife. yun? 2019 ata, That was the very last 2019. movie. Oo. So, and then, wala na. COVID, na-addict din ako sa K-drama. Ayan. Ayun pala. Wala akong magawa eh. Lockdown eh. Oo nga. Okay. At least kasi may mga streaming services na eh. Yeah. In fact, yung mga movies nga na pinapalabas sa sinihan, give it a few weeks or months nasa ano na eh, streaming na siya. Kaya nga ngayon eh, di ba? Parang pasay na ang newspapers, ang TV, ang radio, tayo. Nung panahon ko, hindi pa masyado yung YouTube. So, we didn't have YouTube that much, no? So, they had to watch us Correct, the live TV. Yeah. Ngayon, at least kayo. Pero sa Netflix, ano huli mo napanood, sir? After siguro for a year and a half lang nung lockdown lang ako panood. Hindi ko matapos-tapos. Alam mo, iba ko. Kung 16 episodes kunwari, mag-start ako sa 13. Oh. Or sometimes sa last episode kasi gusto ko makita kung okay o hindi. I don't want to be wasting my time. Para sa diary din, last page. Oo, tama. Ako minsan gano'n din ako magbasa ng ano. Gusto mo siguraduhin mo na yun. Don't waste your time watching. Tapos pangit pala yung ending. So, ano Kaya, yung napanood? anticlimactic. Ano natapos mo, sir? Ang pinaka-favorite ko, which really, talagang, yung Chloe. Chloe. I watched it about 5 times. Oh, my. Pati yung mga kids ko, kasi wala nang magawa, no? Sabi ko, tsaka yung mga K-medical dramas. You know what? I would even pay them 100, 200 pesos per episode just to join me and watch it. Especially when my eldest daughter was still a med student, the 4th year siya. Eh, wala nga, lockdown nga, hindi sila makapag-duty sa hospital. So yung mga K-medical dramas, di ba, they show mismo yung, yung mga how to do surgery. Yeah. I pay them just to be, para full family pa rin kami. Oo. And then I would explain it to them. Kasi ako, ang pinakahilig ko kasi is, I'm enamored with North Korea. Oh. Yan ang nasa ano ko. Fascinated ka sa North Oo, Korea. nasa bucket list ko. Gusto pumunta ng Pyongyang. Okay. I was in Pero Korea may mga last tours. month. Hindi ako nakapunta ng Oh, DMZ. may mga tours, di ba, na hanggang sa DMZ. So anything na merong North Korean connection, I really watch that. No? So inexplain ko sa kanila yung political side. So kahit na lockdown kami, teacher pa din ako because I would be teaching them medicine and then law, no, yung politics, no. Kaya enjoy pa rin. Nakakatuwa naman, di ba? Sila natutuwa kasi kumikita sila. Kasi may bayad eh, no? Yes. Natututo pa sila. Oo. Okay lang, at least naman meron namang natututunan sila, no? Kesa naman binibigyan mo ng pera yung bata tapos Walang wala. Tsaka magkakasama pa kami. Yes, And sometimes pag Family nag-binge ka, bonding. pag nag-show binge ka, 5-6 hours na. You Yeah, start tagal Saturday, ayaw mo natapos ka Sunday morning. Puyat na puyat. Correct. Ay, Ayan. naku. Ayan, thank you very much for sharing, Doc. So, Dr. Dr. Ni. Ni. Ayan. So, para feeling ko tuloy, no? Yun nga, we were talking about your very busy schedule. Parang kulang pang ginagawa namin ni Judge. At saka, syempre, maganda na despite all your tasks and responsibilities, may oras pa rin talaga kayo para sa family niyo. Yes, at napaka-creative ng mga naisip ni Sir, di ba? Na para ano nga yung bonding nila ng family. Right. Ayan. So mga kauntahan, magbe-break muna tayo at sa aming pagbabalik, pag-uusapan na natin ang topic na medical malpractice. Kasama pa rin si Dr. Tony Rebosa. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, kasama pa rin natin ang birthday girl na si... Hindi birthday na. girl? Hindi na. Birthday girl a month ago. A month ago. Jet lag na lang. Jet lag. Oo. Jet lag beauty. Oo, Ayan. yan. Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hi again, Attorney Alan, to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, talaga namang super honored kami to have as our special guest na hindi lang po abogado, hindi lang doktor, pero kombinasyon po. Dr. Ni nga, sabi. Dr. Attorney Antonio Alejandro D. Rebosa or Dr. Ni Tony. Yan. So, advance happy birthday for next year. Tama. Kasi last month pa. Hindi ako makatis eh. Thank you, sir. Pinaganda ako agad isang taon. Okay, at para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang ating discussion. Yes, Attorney Alan. Gaya ng dati. O sige, Yes. ikaw na ang Okay. mag-fire ng first question sa ating special guest for today. Okay, sige. So, Dr. Ni, ano po ba ang realidad talaga tungkol sa mga medical malpractice cases dito sa Pilipinas? Sa experience nyo po ba, marami na po bang na-file ng mga ganitong kaso? Yes, oo. Sad to say, no? Madami talagang cases na ang difference natin from the 70s and 80s up to the 90s. Kasi ako, the reason why I took up law, back in the 80s kasi, meron tayo tinatawag na family doctor. It's a status symbol for families to have their own family doctor. When you say family doctor, like my dad, no, he's not only consulted for medical problems. Kinukonsulta sila for, say, Dok, okay ba mapangasawa ng anak ko si ganito? Anong magandang kotse? Ganon na respeto ng public. No? Eh, nung 80s na medical student ako, ganun pa rin. But in the 80s, the malpractice climate in the States was really very ridiculous. No? Okay. Patients were suing hospitals and doctors and they were winning hundreds of millions of dollars. So sabi ko, I think it's not gonna be far-fetched na ang Pilipino magiging ganun din. And true enough, starting with the 1990s, nag-iba na. Okay. No? Talagang kasi tatlo yung kaso ng doktor criminal, civil, and administrative. No? So, ang usual case kasi if the patient does not get well, the patient dies, or hindi nila nakuha yung gusto nilang result. So, ang usual na nasisisi would be the doctors or the healthcare providers. No? Sabi mo nga, I was listening to you kanina, Judge, about yung definition of medical malpractice. Ang simple definition na binibigay namin sa mga medical students namin is the so-called 4Ds. Okay. No? Mayroong duty, nagawin mo yung duty mo sa doctor, pero hindi mo ginawa. So, dereliction siya. Okay. No? And because of that dereliction, may damage. Hindi gumaling, namatay. And directly, yung doktor ang responsible yung proximate I see. cause. So, those are the so-called 4Ds. 4Ds. No? Okay. Kaya, ngayon, marami kaming cases sa PRC. When you say PRC, they're after the license of the Okay. doctor. Civil case, syempre, damages. No? Criminal case, they want the doctor behind bars. Now, can a patient file all three cases at the same time? Yes. Pwede. No? Yun ang tinatawag kong grand slam talagang. No? And sometimes, not just the PRC. If government doctor ka pa, may ombudsman, may Oh, civil yes. service Yeah. commission. Yes. No? Pag military doctor ka, may court martial pa. Wow. So, marami yun. And sad to say nga, ngayon talagang, well, times have changed. People had become more conscious of their rights. Many are also litigious. Kaya we have to deal with the realities. Hindi kaya dahil din sa dami na ng mga doctors, may tendency to ask second opinion.
Yeah, na para bang Yun like, ang pagkakasiba. hindi yan kasi madalas kasi like Oo. for example, may ginawa itong si Doc A, for example, tapos they are syempre dissatisfied, disappointed. Tapos ngayon dahil may second opinion, tapos they change yung kanilang opinion about that doctor. So kaya naiengganyo sila mag-demand. The difference between the 80s and the 90s to today is IT. IT. Kasi noon, you believe what the doctor tells Yes, you. correct. And You then you have so trust much the respect. doctor. Correct. Ngayon, bago pumunta ang pasyente sa doktor, nakapag-first Research. opinion na siya kay Dr. Google. Ayan nga. May second opinion ko Dr. Yahoo, nakapag-Wikipedia na. So, everybody is so empowered and everything is in real time. True. No? And then yung sabi mo nga, yung opinion ng iba. Well, ang lecture ko sa mga med students ko, sabi nga nila, behind the success or failure of a man is a woman. But behind every medical negligence case, most of the time, is another physician. Okay. So sometimes the doctor it says things that misquoted siya, or kung medyo hindi rin maganda, yun ang sabi niya. So tactless, irresponsible statements made by other physicians, yun din ang nagpapalala ng aming malpractice climate sa ngayon. Ayun pala yun. Okay. Now, sir na lang. Kasi habang doktor. So, karamihan daw ng mga medical malpractice cases, although kanina nabanggit mo nga may grand slam, pero marami daw, ang na-file talaga is yung civil cases for damages. Although meron din criminal at saka admin cases. Doon sa civil cases, ano yung pinaka legal provision na ginagamit pagka civil case? Usually under Article 20 and Article 2176. I mean, whoever by act may ginawa or omission nakalimutang gawin, thereby causing damage to another, shall indemnify. Indemnify means money. No? Indemnify. So yun usually 20 and 2176. Eh, yun sa criminal case naman. Ano naman? Sa Revised Penal Code, Article 365, no? Reckless imprudence. Okay. When we say reckless imprudence, of course, no doctor would ever want harm or damage or injury or death to happen to a patient. But sometimes, medical errors, no? And the like. Reckless means being careless, negligent, imprudent, incompetent, and ignorant, no? And their ignorance and incompetence is inexcusable. Yun yung standard of care na. Okay. Tawag natin. Okay. Tapos yun sa PRC, yun sa code. Okay. Ang PRC naman, ang criminal and civil case would be for violation of the law. But of course, if you violate the law, no, unethical ka din. Now, sa PRC or sa PMA, Philippine Medical Association, no, ang pag ma-file ka ng case doon, it's for violation of our code of ethics. Parang kumbaga sa atin sa IBP as lawyers, yung SIPRA natin. So you have to cite certain provisions. So kung kunwari, magpa-file ka ng criminal case na kasi namatay ang pasyente, reckless imprudence resulting in homicide. Civil case mo under Article 20, Article 2176 for damages. Sa PRC, ang ipa-file mo is gross negligence resulting into homicide. No? And nandyan na rin sa PRC, hindi lang yung paggagamot. Siyempre, unprofessional, unethical conduct, conduct unbecoming of a physician, no? Immorality, yun na yung ibang case. It has nothing to do with the practice of medicine. But as doctors, we are supposed to belong to a noble profession. So you have to conduct yourself, no, in a noble manner. You're supposed to be upright, sober, and diligent at all times. Nandun, nakalagay sa namin, Code of Ethics namin. Ang title ba nun talaga, Doc, is Code of Ethics or Code of the Medical Yeah, Profession? Code of Medical Ethics. Code of Or simply Medical Code of Ethics, Ethics no? then, it's understood na rin. Kasi meron kaming subject na bioethics, which is different from Code of Ethics. Okay. Kasi yung bioethics, it's more of, for me, the way I define it, religious siya eh. Yung mga principles, different principles, double effect, beneficence, maleficence. Yes, No? Pero yung Code of Ethics namin, universal yon. To all, it applies to all doctors regardless of race, creed, religion, no, sexual orientation, status in life. Basta doktor ka, wherever you are, no, like for example, abortion. You're not supposed to engage in abortion. Although legal sa ibang countries and doctors are allowed to perform that. Kaya yung sa amin lang, nakalagay lang doon, we adhere to the accepted provisions, no, sa international
code of ethics. Kasi hindi naman kasi lahat pwede. Mas liberal yung ibang countries kasi sa atin. Pakis sa atin. Okay. So, Dr. Ni, meron bang prescriptive period o deadline sa pag-file ng mga medical malpractice cases? Ubus yung boses. Ako, hindi ka pwede maging singer. Oo nga eh. And then, maganda yun kasi husky. Yes. Anyway, Bernie Varga. when we speak of prescriptive period, yung period of time within which the patient would have can file a case against the doctor. So, ano yun muna natin? Sa criminal case, so slight physical injuries yan, 2 months. No? Less serious physical injuries, 2 years. Serious physical injuries, nabulag, naging comatose, pero buhay, that's 5 years. Homicide is 10 years. Okay. No, yung murder naman natin, syempre wala namang 20 years naman yun. No? Now, civil case is 4 years. Now, when we say civil case, ang usually na kinakasuhan is not just the doctor, but the hospital. Kasi hindi mo naman pwede kasuhan ng criminal case yung hospital. Yes. So, ang general rule kasi natin, only the doer of the act is criminally and administratively liable. Kung sino gumawa ng krimen, sino ang nakapatay or siya ay makukulong, siya matatanggalan ng license. But somebody else will be made to pay. Binanggit mo nga rin kanina yung apparent authority. Yes, yes. So, may magbabayad. So, civil liability. Now, when we say administrative violation of the Code of Ethics, so at the PRC, what the PRC can do is to reprimand, which is a very stern warning. Repetition of the same will merit a more severe sanction. No? Then you have suspension and revocation of license. When your license is revoked, you can actually apply for reinstatement after a period of 2 years. But you have to show proof that you are now a changed man, that you are no longer a disgrace to the medical profession. So, yung mga testimonials na gano'n. Oo, na nag-change ka. Parang sa atin sa Okay. Pero yung sa admin case, Doc, meron ba siyang prescriptive period? Okay. Yeah. Alright. Sa admin case, I said yung civil is 4 years. 4 years. Sa PRC, there is actually no prescriptive period. Parang As long as the doctor is still living, even for a case that he saw 60 years ago, pwede pa rin siyang kasuhan. At saka solo as doctor pa rin siya. Yes, yes. Kung na siya, And nag-retire. just like also with us, sa law profession, any person, natural or juridical, or even the Board of Medicine itself, motu proprio, or by itself, can file the case. I see. So, iba kasi pag administrative. Yeah. No, pero ang kaiban natin sa IBP or sa Supreme Court, at saka sa PRC, sa atin, once na nag-file ng disbarment, even if the complainant withdraws the case, Yes. Tuloy ang kaso. Yes. Sa PRC, may mediation kami. So, if the complainant withdraws the case, pwede. Yun ang difference natin. Correct. Ay, sa difference din natin is, sa IBP kasi mandatory membership natin. Sa medical profession, ang membership namin sa Philippine Medical Association, hindi. Kasi hindi pa kami integrated. Nasa bill pa lang na dito Okay. sa pasa. Yun yung isa nga doon. Pero mamaya tatanong lang kayo doon, Doc. Dito muna tayo doon sa principle ng res ipsa loquitur. Kasi sabi nga daw, parang yun daw yung exception na kailangan ng direct evidence against sa doctor. So, paano ba ito ina-apply, Dr. Ni, dito sa ating medical malpractice? When we say res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Yes. It's very easy for patients to file cases against doctors, but very difficult for them to actually emerge victorious. Why? Kasi in 90% or more of the cases, it involves standard of care. Yung standard of care, syempre, the judge is a lawyer who may not know anything about medicine. Yes. So, kailangan na expert witness. Yung expert witness, hindi, kunwari, ang issue natin, anesthesia, sumobra daw yung gamot sa anesthesia, hindi naman pwedeng pulis ang magte-testify. Hindi naman pwedeng CPA, na yung computation mali. Has to be another anesthesiologist. No? And it might be quite difficult, really, for patients to get doctors who would openly testify. Ang usually nagte-testify lang yung mga doctors na nag-perform ng autopsy. And the doctor, syempre, maraming pwede mag-testify sa kanila, medical society. So, yung standard of care, so, sa criminal case naman, you don't have to prove your innocence. Di ba? Basta may doubt lang, may the word baka. Baka naman hindi niya ginawa, baka naman hindi negligent yung doktor. So,
of course, ang rule natin is Presumption doubt of shall always be innocence. construed in favor of the accused. No? Pero sa civil case, mas mababa, preponderance of evidence, you would hear of cases where the doctor is acquitted, pero pinagbabayad ng korte, ng damyos. No? Sa administrative case naman, substantial evidence lang, napakalit. Another difference also is that sa court, it's the judge who decides the case. Sa PRC, it's the Board of Medicine. Composed of Peers. 6 doctors. Okay. Peers natin. Peers niya, Peers, okay. oo. So parang jury. No? So yun yung difference nung criminal administrative from an civil. Sa ano na yun. Okay. Yeah, may follow-up lang ako sa res ipsa loquitur. Kasi di ba there was this one case involving, so, hindi ko na babanggitin yung hospital. Pero a patient went in for a cervical surgery and then may naiiwan na Gaza. Ayun, di ba? I think naging yan ang res ipsa loquitur means... Res ipsa loquitur na ba yun? Kasi sabi nila, bakit naiiwan doon? So no need for us to prove that the doctor was negligent. The fact na naiiwan doon, that's not supposed to happen. Okay. When you say res ipsa loquitur, no need for an expert witness. Yes. Yeah, the thing speaks for itself. Alam ng public, the judge, the lawyers, and the like. So no need for an expert. It would apply in cases where there's injury to a healthy part of the body. Okay. You are supposed to amputate the left gangrenous foot. No? Medyo inaantok, mali yung sinabi ng residente. Inamputate yung left healthy foot. So he ended up amputating both feet. Yun, hindi mo kailangan expert witness doon. Yun ang mga res ipsa loquitur. Pero generally pa rin, like yung sa Gaza, no? Kasi ang may responsibility para ang nagbibilang kasi no is the nurse. Nurse, okay. No? So, hindi pwede magbilang ang doktor. Pag sinabi ng nurse instrument, needle count, OS count complete, the doctor has no choice but to close. Correct. Hindi niya pwede, I don't believe you. Ako magka-count. Why? Kasi, sino ba nag-prepare? Hindi alam ng doktor kung ilan yung prepare or during the surgery kung ilan pa yung nilabas niya. And remember, the patient is under anesthesia. Every single minute na in-extend mo yan, Delikado. yung mortality morbidity increases. Okay. No, so you cannot question the nurse. Once she says complete, pag sinabi niya incomplete, then that's the time. Hahanapin mo siya, talagang hanapin mo. So, sabi ko kanina, criminal, the doer of the act, no? Yun ang criminally and administratively liable. Kinakasuhan nila yung doktor. Pero yun naman ang defense namin, syempre. Yes, correct. Na wala naman magawa yung doktor sa nurse yun. Hindi nyo naman kinasuhan yung nurse. And the nurse is an employee of the hospital. So, marami pa rin. You would still be needing expert witnesses to the point na may magte-testify and tell the judge, hindi po duty ng doktor ang magbilang, duty po ng nurse. I see. Pero hindi naman siya conclusive, di ba? Yes. Kasi katulad sa sabi ninyo, pag na-prove naman na hindi naging negligent, so hindi naman. Kasi baka mamaya matakot na ang mga gusto maging doktor na, hala, ganun pala, res ipsa loquitur, ayoko na nga mag-doktor. Pag ako nagle-lecture masaya sila nung umpisa Pag labas ng tapos ang lecture ko, mga medical students, saka mga doktor. Nag-iisip na. Ako, dahil pa nating Sige, tanungin. Pero meron yung isa Yung kasi bill. kanina, yung tungkol sa bill. Yun yan. ang gusto kong tanungin sa inyo, Dr. Are we ready? Yeah, are we ready? Kasi And sabi also, Oo. is there a need to have a special law for that? Medical malpractice bill. Kasi nga, sabi nga nung isa, yung party list representative, si Dr. Gole, sabi niya hindi pa raw tayo ready. Ano ang masasabi mo na? Let's what's go your back to perspective on history. that? Ayan. Not so long ago, 20 years ago, year 2002, there was a bill that was filed, malpractice bill, in Congress that sought to amend the law, no? Magiging life imprisonment na, exclusive, 5 million pesos fine, exclusive of damages. This was 2002. Ano naging epekto nito noong 2002? 3,000 to 7,000 of our doctors, because of that bill, migrated to the States. Sa takot. No? They went to the States not to work as doctors, but to work as nurses. Nag-exodus. Correct. We had at that time about 30 plus medical schools, and we were producing about 3,000 doctors a year. When that bill came out, bagsak ang medical ang enrollment namin. Yeah, correct. No? Meron akong medical school na ang quota is 150. I only had 17 students. Wow. Umakyat ang nursing. Yung that same school, that same school with a quota of 150 na 17 na lang ang kanyang medical students. Meron siyang 21 sections sa first year sa nursing. Oh my. So, ganun siya. No, na
for so many years, no, na, and then nagkaroon din ng bill na making malpractice insurance mandatory. And if you're going to ask me, are we ready for it? Kasi parang sa states, parang mandatory. No. I think it would only encourage patients to sue doctors. No, kaya I always tell the doctors, never brag that you're covered with insurance because para mo pinagmamalaki na i-demand ka. So for me, we have enough laws. Gusto mong ipakulong ang doktor, Article 365. Gusto mo ng damages, Article 20 under Article 2176. You want the license revoked, you go to the PRC. So enough na yung laws. Bakit tatakutin na naman natin? Let's learn from 2002. Kasi it sends a chilling effect kasi. Ano nangyari noon? Talagang wala. Ang laki ng... Then we had to band together, no? So hindi naman siya nakapasa din. Pero ano ang effect? Yung mga doctors na nag-migrate, marami doon, mga matatanda na rin, no? Na nag-nursing. Ang daming doctors nag-nursing sila. And some of them are even officers of their own specialties, societies. So we lost a lot. Maganda yung sinabi mo na yan. Correct. Kasi parang yun na nga yun ang main reason. And at if the you want time, doctors, medical malpractice was front-page material. Yun naman ang sama ng loob din ng medical profession. Kasi na-highlight yung mga namamatay. Pero yung ginagawa namin ng mga medical missions, yung mga charity work, yung mga nabubuhay namin, hindi na nadyadyari. Kumbaga parang, ano lang yan sa dami ng maganda mong ginawa, may isang bagay ka lang na... Human nature naman talaga ata ganyan. Talagang wala then, na. Ito rin man sabi ko why we shouldn't have that, no? Would you know that tinitingala natin ang US? They have the best medical centers, the best training, the best doctors. But 2% of their overall deaths is due to medical errors. It's the third leading cause of death in the US. Sa Pilipinas, ano pong computation natin? Na pagkamatay dahil sa negligence. 0.0000 something. So it's not really true. Kaya yung colonial mentality natin, mahirap tayo. Hindi naman ganon. Kaya lang na-highlight. So, syempre, I think it goes with the territory. Correct. Okay. Basta sa atin lang naman, I think, considering the quality of our medical schools and of course the constant training that you do for export ng mga doctors natin, siguro nurses natin. Siguro that should pagmamalaki natin. Siguro that should at least give our people, pati mga patients, yung assurance. May ano tayo, we have enough laws to cover. Hindi naman natin kailangang natakutin ulit sila. Bumagsak na naman ang enrollment. Tama naman yun. Maganda yung sinabi. Maganda talaga. Ayan. Nako, maraming salamat po, Dr. Tony Rebosa. Napaka-helpful po ng discussion nyo, lalo na po yung sa part po ng itong medical malpractice bill para sa ating mga kahuntahan. Marami pa po sana kaming tanong, kaso lang kulang na tayo sa oras. Magpapakwento pa sana ako ng mga interesting medical hindi ako mawala ng kwento. Kaso limited time na tayo. Kaya balik ka sa akin ulit. Let's see you sa RJ. Yes. Saka mag-guest ka sa amin ulit. Yeah, sure. Anytime. Pero bago tayo mag-end ng show, meron po ba kayong huling habilin or last huling habilin talaga? Parang last parting words. Parting words para sa ating mga kahuntahan tungkol sa ating topic. Sa atin po mga pasyente, no, kung meron man po kayong problema sa mga doktor, bukas naman po yung may mga local component societies po sa mga lugar nyo like yung Pangasinan Medical Society, Laguna Medical Society and the like. Or you can go to the PMA, idulog nyo po yung mga problema nyo doon. And gaya ng pinasabi nga namin, tama lang po yung ating mga batas sa ngayon. No? Protektado po kayo. No? And kung meron pa po mga doktor na hindi po, sa tingin nyo po, hindi po maganda ang nagawa, as I've said, no, you can file complaints against them po before the Philippine Medical Association. Ayun. Thank you very much, Dr. Tony. Sana ma-invite ka ulit namin dito sa People's Court. So that's it mga kauntahan. Hanggang sa susunod, ako po muli si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat and see you next time. And again, thank you, Dr. Tony Rebosa for this. At ako naman po mga kahuntahan, si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.